good evening pa sa ating lahat. Narito na lang si Len para sa ating 142nd day ng ating sharing devotion video. And ayan, today is the birthday of my among lalaki. Kaso, simpleng dinner lang sa labas ang ginawa, di ba? And ayan, so oras na ng pahinga ng inyong lingkod. And dahil wala pa rin naman pasok ang aking alaga, so medyo haya-hay lang ng konti ang ating buhay, di ba? So, wag po natin kakalimutan na manalangin at magpasalamat sa Diyos para sa buong araw na ating napagtagumpayan na trabaho. So, let us all gather into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa buong araw na ito, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga. Ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, at ngayon, dadako po kaming muli, Panginoon, sa pagbubulit-bulit at pag-aral ng inyong mga salita, Panginoon, na mabuting balita na nais lang namin na maipahatid sa aming kapwa, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng social media, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang umipo sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, at Espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng rema ang mapag-aaralang mga salita na ito, Panginoon, at mai-apply ng bawat isa sa aming mga buhay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, kami patuloy na magpapasalamat sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na kung saan ay tinubos kami sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Kaya from pagiging makasalanan, Panginoon, we are righteous. We are justified, Panginoon, dahil sa ginawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kayong maitaas at mapapurihan sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon. At ang karunungan na alam namin pinagkaloob niyo na sa bawat isa sa amin, nang sa gayon ay mas maipaliwanag o mai-deliver ito ng may kaayusan sa mga makikinig nito, Panginoon. Kaya hindi nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin upang ang aming gawin, Panginoon, ay nararapat at naaayon, Panginoon, sa inyong kaloob. Kayo po ang siyang maglinis sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming mga karamihan na nagagawa namin sa mga bawat araw, Panginoon. Ito man ay sadya o hindi sadya, Panginoon. Pero sabi nga, Panginoon, na kayo ang nakakakilala ng higit sa amin, Panginoon. Pilit man namin itong itanggi o ikaila sa iba, Panginoon. Ngunit sa inyo, ang lahat ng bagay ay di malilingit, Panginoon. Kayo po ang maghari, mapapurihan, at madakila sa aming gagawing pagbubulay-bulay na ito. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 20:16. Pupunta siya roon at papatayin ang mga magsasakang iyon at ipapaupa niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, huwag nawa itong mangyari. Message, at ito daw ang sinabi ni Jesus na gagawin ng may-ari ng ubasan sa mga magsasaka, na ito daw ay pupunta sa ubasan at papatayin ang mga iyon. Pagkatapos daw ay pauupahan sa iba ang ubasan. At matapos daw marinig ng mga tao ang sinabi ni Jesus, ay iniling ng mga ito na wag daw nawa iyong mangyari. Application. Tunay na maaari naman talagang ganoon ang gawin na may-ari ng ubasan sa mga masasamang magsasaka. Gaya tayong mga tao na makasalanan at marami ang masama at di kumikilala sa Diyos. Nakatakda talaga sa atin ang maparusahan. Subalit, nangibabaw pa din sa Diyos ang pagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan at kakulangan. Yan ay dahil alam ng Diyos na likha tayo mula sa alikabok at hindi perpekto. Tanging ang bugtong na anak lang niya na si Jesus ang perpekto dahil mula sa banal na Espiritu. Ngunit patuloy pa din na humahanap ang Diyos ng mga karapat-dapat na maging tagapamahayag ng kanyang mabuting balita dito sa mundo. Nang sa gayon ay mabalaan o mapaalalahanan ang bawat tao na di maranasan ang kapahamakan. So, purihin na pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga. Kung tutuusin yung pwedeng gawin ng may-ari na may-ari ng ubasan sa mga magsasaka ay nakakatakot, diba? Dahil syempre, buhay yung kanilang kinitil. Kaya ang kabayaran din dapat, sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang libreng regalo sa atin ng ating Panginoong Diyos ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, diba?
So, yun, sinabi ng mga tao, naku, wag sanang mangyari sa amin yung nangyari or ginawa ng may-ari ng Ubasaya. Sorry po, sa mga magsasaka na yun nga, pinatay, di ba? Pero, syempre, ang ating Panginoon ay mahabagi na alam niya na tayo nga ay nalika na kanyang kawangis, di ba? So, dahil tayo ay ginawa sa pamamagitan ng alikabok, alam niyang may mga imperfection iyon, di ba? Na hindi mo masasabi na talagang perfect sa kabaitan, perfect sa itsura, perfect sa pag-uugali or sa iniisip, 'di ba? So may iba't ibang pag-uugali ang bawat tao, 'di ba? You are made unique by the Lord. Pero yun na nga lang, depende sa atin kung paano natin ito gagamitin. Kung gagamitin ba natin sa kabutihan o sa kaayusan o gagamitin natin sa kasamaan, 'di ba? So the choice is ours, 'di ba? And ayun nga, yung pagkatapos daw na patayin yung mga masasamang mga magsasaka is ipapaupa ng may-ari ng ubasan sa ibang magsasaka yung kanyang ubasan, 'di ba? Na kung saan sa atin marami ang mga hinahanap at napili ng ating Panginoong Diyos na maglingkod sa Kanya at maging tagapamahayag ng Kanyang salita or mabuting balita, nasa sa atin na lamang iyon kung atin itong tatanggapin na maluwag sa ating dibdib o di kaya ito ay ating isa sa buhay nang sa gayon ay makita sa atin ng kapwa kung tunay nga na sumasa atin ang ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus dahil makikita ito sa ating kilos, pananalita at sa way ng ating pag-iisip, diba? Sabi kaya nga dapat we need to be transformed by the renewing of our mind, diba? Kung sa dati ang ating mga iniisip ay puro nakasasama para sa atin, sa ating kapwa, diba? At hindi kinalulugod ng Diyos, pero the moment that you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, mababago ka from glory to glory, diba? Na yung dating mga kasamaan or masasamang bagay na ginagawa mo, parang mawawalan ka na ng gana na gawin ito, di ba? Kumbaga, ang mas nanaisin mo na is yung gawin yung mga ikinalulugod or ikinatutuwa ng ating Panginoon Diyos. Lag sa gayon, 'di ba, ay mamuhay tayo ng maluwalhati dito sa mundo, 'di ba? At pag moment na para ibigay sa Diyos ang buhay na ipinahiram sa atin dahil ang ating katawan ay made up from alabok at hiningan lang ng ating Panginoong Diyos para magkaroon ng espiritu. Kaya nga ang espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, di ba? Kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, maibigin sa iyong kapwa, mapagpatawad sa iyong kapwa, is makikita na yung Holy Spirit ng ating Panginoon ay ginagamit natin sa kabutihan. Pero kung ang nangingibabaw naman sa iyo ay mga negatibong ugali kaya ng pagiging mainggitin, pagiging magagalitin, pagiging chismosa, 'di ba, mapanira sa kapwa, is alam natin na ang naghahari sa atin ay hindi ang ating Panginoong Diyos kundi ang kalaban na si Satanas, 'di ba? Na kung saan nais niya talaga na sirain yung magandang ugnayan o samahan natin sa Diyos sa pamamagitan ng pag-i-instill sa ating isip ng mga bagay na negatibo o hindi maganda, 'di ba? Pero sabi nga kapag ikaw ay nagpa-transform, you're born of the Lord, born again, hindi sa pamamagitan ng ipinanganak ang muli ng iyong ina sa kanyang sinapupunan, kundi nagkaroon ng transformation sa ating pag-uugali, pag-iisip at paniniwala dahil pinapasok natin at pinaghari natin ang ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus sa atin. Kaya ang ating ninanais at mithiin na magawa ay ang kalooban ng Diyos at yung nakakabuti para sa Panginoon, sa ating kapwa, at huli para sa ating sarili, di ba? So, pinaka-importante lang dyan is maging mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon na kung may mga pinagkatiwala sa atin ng mga bagay is much better na ito ay gamitin natin para sa ikalalawig at ikalalaganap ng mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoon dito sa mundo habang tayo ay nabubuhay. Nang sa gayon ay matupad sa atin ang sinabi ng Panginoon na ang ating Panginoong Hesus ay naparito para tayo ay magkaroon ng buhay na maganda at kasiyasiya. So,
Wag po nating hayaan na masayang ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Gamitin natin sa mabuting bagay, nakalulugod sa Panginoon at nakakatulong sa ating kapwa sa iba't ibang aspeto ng buhay. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share the devotion video ngayon. And let us all end up into prayer. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi kayo tumitigil paghahanap, Panginoon, kung sino ang inyong mga lingkod, mga tagapamahayag, at pinapagamit ang mga pinagkaloob nyo sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, ito po ay magamit para sa ikalalawig ng inyong gawain dito sa mundo, Panginoon. Tunay nga na ang buhay namin ay hiram namin sa inyo, Panginoon, at sa oras na ito ay bawiin niyo na, Panginoon, ay maluwalhati nawa namin itong isauli at ibalik sa inyo, Panginoon, na kung saan habang kami ay nabubuhay, Panginoon, ay magawa namin ang inyong Great Commission, Panginoon, that go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Alam po namin na kayo mag-i-strengthen sa amin upang magawa namin ang mga bagay na nakakalugod sa inyo, Panginoon. Kaya hindi po dinadalangin ko ang lahat ng tao, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at anumang mga balakin na maipagawa o nais na bilihin ng bawat tao, Panginoon, lalong higit ang paggagawa, Panginoon, ng mga bahay-sambahan, Panginoon, upang mapapurihan ka at mas maraming tao ang mahikayat para sa pagkakilala sa inyo ng lubusan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo magpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak, Panginoon, at hindi kayo nalilito sa bawat hiling o kailangan ng bawat isa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sino man po may mga sakit o karamdaman, physically, emotionally, and spiritually, Panginoon, we know, Lord God, that you are a healer, Panginoon, at we are healed by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ. Kaya, Panginoon, anuman po ang mga masasakit sa bawat isa, Panginoon, o dinaramdam ng bawat isa, Panginoon, ay kayo po ang makapagpapagaling o makapaghihilom sa mga sugat, sakit na nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. And we will be renewed, Panginoon. We will be transformed, Panginoon. Dahil ibibigay niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa inyo upang maintindihan ang mga bagay na naririto sa mundo na kailangan ng paliwanag, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming mga socially, Panginoon, napakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, kayo po nawang siyang mag-ingat upang maging maayos ang samahan namin sa aming kapwa, Panginoon, naway alisin ng bawat tao ang galit, inggit, Panginoon, at mga negatibong mga bagay at pag-uugali, Panginoon, nang sa gayon ay kami makapamuhay na matiwasay at maayos habang kami nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. Sapagkat mahirap po kapag merong mga kaaway o kagalit, Panginoon, kaya nais namin ng kapayapaan ninyo ay siyang mga ibabaw sa amin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga pastors, workers, teachers, prophets, Panginoon, misyonero, Panginoon, at mga nag-church planting, Panginoon, na humahayo sa iba't ibang mga lugar kasama ng kanilang mga pamilya, Panginoon, upang maipahayag sa mga remote area, Panginoon, ang inyong mabuting balita, Panginoon. Gabayan niyo po sila, provide niyo po ang lahat ng pangailangan ng mga manggagawang ito, Panginoon, na ang nais lamang at layunin, Panginoon, ay maabot ang lahat ng tao upang makakilala at tumanggap sa inyo, Panginoon, na nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. Kayo po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At salamat, Panginoon, for creating us very uniquely, Panginoon, at sa kawangis ninyo, Panginoon. Kayo po ang siya maghari, mapapurihan sa buhay namin, Panginoon. At ano pa man po ang mga hindi nabanggit sa mga panalangin na ito, Panginoon, kagaya ng kapayapaan na mawalan na, Panginoon, ng mga gera at digmaan sa bawat mga bansa, Panginoon, at maging masaya, mapagpatawad ang bawat isa, Panginoon, at mapayapa, Panginoon, na walang kaguluhan na mamamagitan sa bawat mga bansa, Panginoon, kundi kaayusan, kapayapaan at pagkakabati-bati at pagkakaisa, Panginoon, to make this world a better world for you and to follow you, Lord God. Ito po ang aming samdalangin at kayo mapapurihan sa buhay ng bawat isa. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. Good night pa sa atin lahat and God bless. Bye-bye!